Good morning mga kabayan, this is Marty Torsende and welcome again to my vlog. And today is Saturday, kailangan nating maghanap buhay. So ngayon, papunta ako sa Katowice. Hindi pa pala, papunta muna ako sa Zabrze train station. Ay na nga, naghihintay ako ng bus papuntang Zabrze train station. So napakaaga po guys. So ito yung ginagawa ko pag may vacant time ako. Nagpa-part-time kahit saan-saan na lang nagpa-part-time. So dati ang per hour ko is nasa 20 lang, 25 depende sa bigayan ng yung mga kliyente. Ngayon medyo malaki na, 50 zloty na ako per hour. At itong tinatrabaho ko o itong pina-part-time ko, ito talaga yung nagbibigay sa akin ng lagi-laging part-time. So nga, meron siyang pusa. So, kailangan nating linisin. Yung mga dumi-dumi at ano pa dyan, mga labahin. So, ngayon na nga, papunta na ako. Sumakay na ako ng train. So, sa aking train, guys, may naka-assign niya na number kung saan ka sasakay. Pero nakita ko na napakaraming bakante. At gusto ko yung komportable ako sasakay. At doon ako pumesto sa pang-apatan na upuan. O ayan na nga, di ba? Pang-apatan at may table dyan na pwede kang mag-order kumain. Kung may dala kang pagkain dyan. At ngayon na nga, naka-fast forward, dumating na ako sa bahay. At nakikita nyo na maraming hugasin, may mga basura. At titingnan natin kung ano ating makakain dito. O ayan na nga. Maraming Polish food. Parang wala yata akong makain dito. Ayan na nga. At sa baba, tingnan natin kung ano ang ating makakain. Ayan na. Ice cream lang. So, anyway. Ayan na nga. So, wala. Yan yung kwarto. Makalat. Yun yung last week na inanon ko. Babaguhin ko yan mamaya lahat. So, yan nakita ko na, ay, linis na pala. So, maglinis ako ulit. I mean, hugasan ko ulit. Nung bigla kong, oy, nakita, nabasyak ako. Hindi pa pala hugas. Sablay. Kaya naman, yung mga nasa lababo, nilagay ko doon para sabay-sabay na silang hugasan ko. Napakasaklap. Akala ko kasi hugas na. Kaya, anuhin ko na lang kung sana kung may tubig pa siya, pupunasan. Marami pa palang dumi-dumi. So, hindi pa nahugasan. So, ayan na nga. Nilagay ko lahat para habang nagtatrabaho ako, meron ding nagwawash ng mga pinggan at ano pa dyan. So, ganyan kabilis ang trabaho dito. Kaya hindi ako nahihirapan guys sa paglinis ng mga bahay-bahay o ano pa man dyan. Yan na nga. At pagkatapos dyan, kinuha dito ako sa sofa. Yan. Tinanggal ko lahat yung mga anik-anik dyan para i-vacuum ko ulit. So, kailangan kong vacuumin nga kasi yung mga ano ng pusa o mga minsan si Doc o si Sir kumakain dyan o may mga nahuhulog na mga ano-ano, mga chips pa dyan. So, kailangan kong tanggalin para pahabain din yung oras ko kasi nga unlimited hours ako. Hanggang kailan ko matapos, walang problema. At, ayun na nga, habang ano ko doon, tiningnan ko naman yung mga labahin. Ayun, nakita ko na may mga labahin pa sa loob ng washing machine kasi wala siyang lagay ng mga labahin. Ilalagay lang niya sa washing machine. Kaya, kinuha ko muna yun at nilagay ko una yung mga tuwalya kasi napakaraming tuwalya na hindi pa nalabhan. So, kailangan kong labhan yun una. Ayan, kinuha ko na muna yung mga tuwalya. Nilagyan ko ng tangtarang, sabon, at ayun na nga. Nilagyan ko ng pampabango o tinawag niya na nahanap po yung Downy. Parang sa Pilipinas lang pero iba ang pangalan yata dito. Nakalimutan ko. Basta mabango siya. Ibang-iba siya. Mas mabango pa siya sa Downy. Yan.
Ayun na nga, sineparate ko yung iba habang nagwa-washing ako, sineparate ko yung iba para sunod-sunod na ang aking paglalaba. O ganyan lang guys ang labada. Yan. O, separate ko lang. Daming labahin talaga. Hindi mo maano na. At ayan na nga, sa sobrang gutom ko sa aking paglalaba at pagtatrabaho, nagluto ako ng dumplings at pansit canton galing Japan. So napakaraming pansit na nandun sa taas ng aparador. So yan na nga, pag nagugutom ako, nagluluto ako dito kasi maraming pagkain, unlimited ang pagkain ko, libre, kaya maganda talaga ang part-time sa bahay na ito. Ay na nga, naka-prepare na ako. Naka-headset pa, di ba? Napaka-social, dumplings with ketchup and yan, yung pansit canton, may nakita akong pasayan doon. Hinalo ko doon, may naka-frozen na pasayan. Hinalo ko sa pansit canton para medyo meron namang design ng ating pagkain. O, di ba? Napakainit pa. Diba? Pag galing ka ng Taiwan, marunong ka talaga ng mag chopsticks. O, di ba? Struggle is life. Masarap yung pansit talaga. Masarap siya. Mamaya, kung makabalik ako doon, magluluto na naman ako ng pansit. Masarap siya. At pagkatapos niyan, bumalik ako sa aking pagtatrabaho. Ayan na nga. Medyo hindi ko gusto yung ganito kasi anong tawag nito? Hindi siya naka-zipper. Naka-batones siya kasi medyo hindi maganda para sa akin. Gusto ko naka-zipper lang para mabilis yung paghatak ko ng mga ganyan. Anong tawag yan? Nakalimutan ko na. Basta, yung mga unan, yan, pinalitan ko lahat kasi last week nakita ko na to. Pinalitan ko ng bago, nilinisan ko, binacuum ko, binago ko lahat. Kasi napakaraming mga ng pusa. Balhibo ng pusa is real talaga guys. So, ganito lang, konting linis-linis, konting galaw-galaw, may 50 swati ka na per hour. Biro lang. Kailangan mo talagang linisin kasi napaka-meticuloso tong si amo. Kahit mga ano-ano dyan, kailangan mong linusin. Sa bagay naman din, 50 swati per hour, dapat talaga malinis yung mga bahay mo. Kasi minsan ka lang makakatanggap ng 50 swati per hour. Dati talaga, napakasaklap ang aking part-time. Pero mas okay na din yun kasi nga mas maraming experience, mas marami yung nagbibigay sa iyo ng yung sinishare yung number mo, tapos marami nang nagme-message sa iyo na kailangan namin ng trabaho. Ayan na nga. At binago ko yung yan, at yun na, bibigyan ka ng maraming part-time. Pasa-pasa lang kasi. Magtiyaga ka lang, magtiyaga at yung mga kliyente mo ipapasa yung number mo at hanggang marami ka ng kliyente. Yan lang yan guys dito sa Poland. At ayun nga, pumasok na ako kasama ang comporter para kunin yung dulong-dulo niya para maeksakto talaga ang paglagay. So, ayan na nga. At pinapasok ko na yung batones para ma-close siya. Ito yung ayaw ko sa ganito kasi nga medyo matagal lang tayo sa pagko-close open ng mga batones na to. So, wala tayong magawa. Ganito ang binili ni boss. So, ayan. Tapusin natin ng marangal. Di ba? Tapusin natin ng marangal. So, ayan. Niyab-yab ko na. Hindi ko alam paano yan sa Tagalog. Yung paliliparin mo para maging maganda yung Basta, yan na yun. Ayan na nga. At ayan na nga. Napaka plain na niya.
So ngayon, binalik ko ulit yung mga bagong unan o bagong unan nga. At ayan, kasama na rin yung ano ba yan sa habol. Hindi ko mano yung yung sa Tagalog ng habol. Basta nilagay ko lahat dyan. At ayan, pagod ang person, tapos na. At bumalik ako sa labahin ko. Ayan, hinangir ko yung mga mga damit niya. So, marami. Haba kasing naglilinis ako doon, meron namang nagwa-washing. So, mabilis talaga ang aking mga gawain dito. Mabilis lang siya. Kasi, meron ding tumutulong sa akin sa pagbabacuum ng floor kasi merong machine doon. Tawag na umikot-ikot-ikot lang siya. Para siyang naka-sensor lahat sulok mga pupuntahan niya. Basta wala lang anong tawag nito, walang nakabalakid sa kanya. O ayan na nga. Marami pa akong labahin sa likod. O, pagod ang person. Pero wala tayong magawa. Nahulog siya. Nadulas. Binalik ko ulit. At yan, tapos na. O, sayaw-sayaw ang person. At dito na magtatapos ang aking vlog. Hindi ko na pinakita lahat kasi kung ipapakita ko pa masyadong mahaba. O ayan na nga yung sala niya. Yan. At ito yung kwarto niya. Pak. At ito naman yung kwarto. Sa kabilang kwarto, dito ako natutulog pag wala siya. At yung nakita nyo sa gilid, yan yung mga basura na aking dadalhin sa pag-alis. So guys, i-off muna natin yung ilaw bago umalis para di tayo mapagalitan. At dito nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po at manood kayo ulit sa next vlog ko. Paalam!